Magandang umaga po sa inyong lahat. Ano ang kahinaan ng puso ninyo? Yung bang nakapagpapalambot sa inyo, gaano man ang pagmamatigas na ginagawa ninyo? Yung bang nakapagpapabigay sa iyo, kahit anong tibay mo? Yung nakapagpapagasta sa iyo, kahit anong tipid mo? Yung nakapagpapakalmado sa iyo, nakapagpapangiti pa sa iyo, kahit anong galit mo? Ano yon? Nahihiya, natatakot ka bang ipakita ito? Bakit naman? Kung dahil dito, ay pwede kang matulad kay Kristo. Sinasabing tayong mga Pilipino, kahinaan daw natin ang bata. Kasi dito parang may pabrika ng bata. We adore children. We love them. Look, kapag may namamalimos at may kasamang bata, parang dinudurog ang puso mo. Ito na nga. Kapag mayroong sasakyan at may sakay na bata, kahit paloko yung nagdadrive, pagbibigyan mo, mag-iingat ka, iingatan mo rin sila. Kapag nag-aaway, ang mga matatanda, ang mag-asawa, umiyak lang yung bata, titigil sila. Ganon ka makapangyarihan ng bata para sa mga Pilipino. No wonder, nag-click sa atin ang debosyon. Santo Niño. Kasi bata ang isa sa mga kahinaan nating mga Pilipino. Good to know na maging ating Panginoon ganito. Narinig po natin ang prueba sa ating mabuting balita. Maaaring busy siya, maaaring pagod siya, kaya ayaw siyang paistorbo ng mga alagad niya. Pero nang makita niya ang mga bata, parang lumambot. Nadurog ang puso niya. Kaya isinat aside niya ang kanyang ginagawa at pinagpala sila. In fact, naggalit pa nga siya sa kanyang mga alagad. Nang ito ay pagbawalang lumapit sa kanya, di ba't napakasarap isipin na kahit ang Diyos ay napakamakapangyarihan, kahit ang Diyos ay walang kinatatakutan, meron din pala siyang kahinaan. At hindi siya natatakot, ni nahihiya, ipakita sa atin yan. Sa mundo kasi ito, sa kultura din nating mga Pilipino, para bang nakakahiya at nakakatakot na ipakita ang ating kahinaan sa takot na baka tayo'y abusuhin, lokohin, o kaya ituksuhin. Natatandaan ko dati sa seminary, may mga sa bayan tayo na natatakot ipakita ang tunay na sila. Kasi baka mapalabas sila. Alam nyo na, kaya kapag lumalakad yan, matikas. Kapag nagsasalita, matigas. Abay, bawal muna, hindi mo na pinapakita ang pilantik ng mga kamay at kampay ng mga bewang. Hindi mo na hanggat maaari humahawak ng bulaklak kasi baka maamoy ang mabango nilang halimuyak. Pero kapag naging pari na, hala, dyan na nagdadalaga. Pero don't get me wrong, dati pa man, ito na ang tanong ko, honestly, dati pa man kahit seminarista ako, ganito na ang tanong ko. Dapat nga bang ipagbawal ang mga seminaristang malambot? Kung pwede naman silang i-form na maging mga matutuwid na baluktot. O, diba? Yung walang gagawing kabalusugan, matuwid na baluktot, yung magiging asset pa ng simbahan. Alam po ninyo, may mga kilala ko, pare, kahit obispo, may touch of green. Pero ang galing! Ang galing mag-sermon! Ang galing mag-organize ng mga tao. Ang galing magpatakbo ng simbahan. Ang galing magpaganda ng simbahan. Ang galing mag-ingat ng mga yaman ng simbahan. Minsan nga may nagsabi, kung wala yung mga malalambot na yan, baka naubos na mga yaman. Yung mga antik, yung mga ivory ng simbahan. O, diba? So yung kahinaan pala, hindi and should not automatically be labeled as kapintasan sapagkat yan ay pwedeng maging asset, maging kalakasan. Hindi ko alam kung nakikita ninyo pero sana na-appreciate po ninyo kung paano ipinaparamdam ng Diyos ang kanyang lakas at hindi ito sa pamamagitan ng sa paraang kahilagilalas kundi sa mga pagkakataong kailangan niyang ipakita ang kanyang awa, ang kanyang pagmamahal. Ngayon sa mga bata, sa mga dukha, sa mga maralita, sa mga balo, maging sa mga makasalanang tao.
I guess, hindi kalabis ang sabihin na mas naramdaman ng mundo ang kapangyarihan at lakas ng Diyos, hindi nung likhain niya ito, kundi nang namatay siya sa Kalbaryo para sa mundong ito. Yun ang lakas ng Diyos. Lakas para sa mga walang lakas. Kaya, huwag kang mahiya. Huwag kang matakot na ipakita ang kahinaan mo. Lalong-lalo na kung ito'y makapagdudulot ng mga kapakinabang na bagay sa buhay ng kapwa mo. Iba kasi sa atin naiinis kapag naaawa sila, kapag lumalambot ang puso nila. Tuloy, nakapagbibigay sila, nakapagpapatawad sila, nakapagbibigay sila ng tsansa, nakauunawa sila. Inis na, ano ba naman? Ito na naman ako. Sabi ko, hindi ko na pagbibigyan ito eh. Ano, sabi dapat magtipid ako. Ito, magbibigay na naman ako. Feeling tuloy nila, inabuso sila. Feeling tuloy nila, naloloko sila. Feeling mo lang yon. Eh paano kung feeling mo lang talaga? I guess hindi na mahalaga kung tayo inaabuso. Kung kala natin tayo ay niloloko, lalong-lalo na kung hindi naman tayo sigurado. Ang mahalaga, naawa ka, nagbigay ka, tumulong ka, may ginawa ka. Nagpatawad ka, umunawa ka. Kung niloko ka, hindi mo nasagutin yon. Pagharap mo sa Panginoon, hindi niya sasabihin sa iyo pagdating ng panahon, nagpaloko ka, siyo nga, hindi ganun ang Panginoon. Ang makakount doon, yung pagtulong. Yung nanloko sa iyo, problema niya yon. Siya mananagot doon. Baka nga mas husgahan pa tayo ng Panginoon sakaling na-touch tayo, nadurog ang puso natin. Pero nagmatigas pa rin tayo. Don't you realize na kapag tayo naaawa, hindi na tayo kundi ang Diyos na ang kumikilos o gumagawa. Don't you realize na kapag tayo naaawa, parang yung awa na yan ay hindi na dumadaan sa ating isipan. Sa ating isipan na po pwedeng magproseso. Huwag kang maawa. Huwag mong tutulungan yan. Abusuhin ka lang yan. Pag tinulungan mo yan, hihingan ka uli yan. Hindi na. Hindi na dumadaan dito. Diretso na dito. Sa ating kalooban. Basta naawa ka lang na hindi mo malaman, ma-explain ang dahilan. Bakit nga ba ganyan? O sige nga, maliwanag na ba sa iyo ang dahilan kung bakit para sa isang tupa, iiwan daw ng mabuting pastol ang 99? Anong dahilan dun? Maliwanag na ba sa iyo ang dahilan kung bakit tinulungan ng Samaritano ang isang Hudyo na hinold up at binugbog ng mga bandido, samantalang ang tingin sa kanya ng Hudyo ay parang isang aso? Maliwanag na ba sa iyo ang dahilan kung bakit tinanggap pa rin ng ama ang alipughan niyang anak na pilit na kinuha ang mana sa kanya samantalang buhay pa siya? Only to spend it sa mga bagay na walang kwenta. At kailan pa sa iyo naging maliwanag ang dahilan ng Diyos? Ang Diyos, para iligtas lang tayo, magkakatawang tao, maliwanag ba ang dahilan? Para lang ganito yan. Maliwanag ba sa iyo ang dahilan? Ito man ay iyo o hindi mo karanasan, pero nakita mo naranasan ng iba. Maliwanag ba sa iyo ang dahilan kung bakit tinanggap at inalagaan mo pa rin sa huli ang asawa mong dumurog ng puso mo? Tinanggap mo pa rin ang anak mong lumapastangan sa iyo? Pinahalagahan mo pa rin ang biyanan mo, ang manugang mo, na hindi nagbigay, pakita ng halaga sa iyo? Nagbibigay ka pa rin, tumutulong ka pa rin sa kapatid mo o sa kaibigan mong ang dami mo nang naibigay, na feeling mo na lang ikaw ay naluloko? Kung bakit tumutulong ka sa isang tao na hindi mo naman kaano-ano? Nakita mo ba ang maliwanag na dahilan para dyan? Hindi ba't wala naman? Kung meron man maisip na dahilan, maintindihan mo ba ng lubusan? Hindi. Bakit? Kasi hindi na yan sa tao na lang. May kinalaman na ang Diyos dyan. Hindi na yan emosyon mo lang. Emosyon na ng Diyos yan, na kumikilos sa iyong katauhan. Ang gumagana dyan ay hindi na pagkatao mo lang. Ang pagiging anak mo na ng Diyos ang gumagana dyan. Kaya actually, hindi yan kahinaan. Kalakasan yan. Kasi dyan mo mas nararamdaman ang Diyos na kumikilos sa iyong kalooban, sa iyong katauhan. Galatians 2:20, sabi ni San Pablo, hindi na ako, kundi si Kristo sa
pagkatao ko, encouraging me, impelling me, even commanding me to help the needy. And besides, hindi mo masasabi, makiklaim na ikaw ay malakas kung ang ginagawa mo ay kaya rin ng iba. Kapatid, yung pinag-uusapan nating awa dito, yung pinag-uusapan nating emosyon ng Diyos o puso ng Diyos dito, hindi lahat makakaya yan. Ang nakakaya lamang niyan ay yung tumatalima na sinasabi ng Panginoon na tumutulad sa bata, hindi nagtatanim ng galit, mapagtiwala, mapag-unawa, mapagbigay, hindi mayabang. Kaya nga, para sa akin, ang mga bata lang ang malakas sapagkat mayroon silang kakayanan na pilit hindi makayang gawin ng mga katandaan. No wonder ang sabi ng Panginoon, tumulad kayo sa mga bata na para bang sinasabi niya, huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot na maging mababa, mahina sa pananaw ng mundo kung ito naman ay kalakasan para sa mga mata ko. Hindi po katangahan ito. Ang katangahan ay nagbibigay ka pa rin. Pagkamat alam mo, maliwanag na sa iyo na ikaw ay niloloko. Kundi ito ay pagsunod sa udyok ng Panginoon ayon sa hinihingi ng sitwasyon at pagkakataon. At hindi katangahan yan, kabanalan ang tawag diyan. And for this kind of people, with this wisdom, with this realization, with this disposition, ang sinasabi ng Panginoon, kang mag-alala. Maloko ka man in the process, hindi mo nakasalanan yon. Basta hindi kita pababayaan, hindi kita hahayaan na maging talunan. Remember, kasama mo ako nang gawin mo yan. Nang magpatawad ka, nang tumulong ka, nang maawa ka, kasama mo rin ako sa magiging epekto niyan. Hindi kita iiwanan. Ito sana ang hilingin nating biyaya ngayon sa ating banal na pagdiriwang. Amen.